Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa iyo, Sir Seth. Matagal na akong tagapakinig sa channel nyo. Katunayan ay ito na ang nagiging palipas oras ko sa tuwing wala akong ginagawa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sildo. Sa kasalukuyan ay may edad na ako pero hindi naman ganun katanda. May babahagi lamang sana akong kwento na siyang masabi kong napakahiwaga talaga ng paligid natin. Patungkol ito sa naging nobya kong si Rosita. Taga Santander ito, sa may bukid banda. Nagkakilala kami sa Dumaguete noong estudyante pa ako. At sa pagkakaalala ko ay second year college ako noon. Magkakalapit lamang kami ng boarding house at bagamat kapwa estudyante, magkaiba naman kami ng eskwelahan. Nasa prepado kasi siya. CVPC pa ang tawag noon sa paaralan ko. Ngayon kasi naging NURSO na ito, o Negros Oriental State University. Samantalang siya naman ay nasa pinakamahal na eskwelahan sa buong Negros, ang Silliman University. Madalas kaming nagkakasabay palabas ng inuupahan naming lugar. Tila ba sinadya ng tadhana na magkakaparehas kami ng schedule. Katunayan, nagkakasabay din kaming maghapunan sa isang maliit na karinderya sa harap lamang mismo ng lugar. Bali na sa apartment siya, habang ako naman ay nasa tapat lang. Isang paupahan na bed spacer. Napakatahimik niyang babae. Yun ang unang pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ito halos nagsasalita kahit kasama pa nito ang kapwang nangungupahan sa apartment na yon. Hindi ko nakita ni minsan o isang beses na nakisalamuha. Ibang-iba siya pero masasabi kong maganda ito. Maliban pa diyan bagamat mahilig magsuot ng saya. Baka sa kanya na may magandang hubog ang kanyang katawan. Habang tumatagal, hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nahuhumaling sa kanya. Mantakin nyo, hindi ko pa siya nakikilala, maski nakausap man lamang pero hinahanap-hanap ko siya nun. Kumbaga, siguro crush yung tawag doon. Siya lamang ang inaabangan ko lagi. Nakikita ko naman ang silid niya mula sa inuupahan kong bahay. Marahil ay wala siyang idea na gustong-gusto ko siya nun. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na ako mapakali. Naiisip ko siya palagi. Siguro naman may nakaka-relate dito, di ba? Tama ba? Nakaranas na ba kayo ng pag-ibig sa hindi nyo kikilalang tao? Tapos ay tinatanaw nyo ang sarili nyo sa kanya sa kasalukuyan kapag kayo ang nagkatuluyan. Mga ganon. Balik tayo sa kwento. Dahil na rin sa bugso ng damdamin, pinili kong makipagkilala sa kanya. Para akong baliw nun. Inaantay ko siyang lumabas ng kanyang inuupahan. Sumakto pan mang Biyernes tapos may 20 minuto lamang ang pagitan ng aming schedule. Hanggang sa nakita ko na siyang lumabas. Parang sasabog ang dibdib ko nun. Hindi ko alam ang gagawin. Nung una, kursunada ako tas nang makita ko na siya ay nagbago ang isip ko nun. Para bang dinadaig ako ng pagkahiya. Sumunod ako sa kanya. Binilisan ko ang lakad para masabayan ko ito. Tapos nang nasa likuran na ako ay binati ko agad siya ng magandang araw. Tumingin lamang siya sa akin at ngumiti nun. Tumango ito pero hindi nagsasalita. Dahil na rin sa tindi ng pagnanais kong makilala siya, sinadya ko na talagang dikitan ng dalaga. Hi po amiga. Tahimik mo naman. Nga pala, ako si Sildo. Madalas kasi kitang nakakasabayan eh. Hindi kita kilala.
Dahil sa simpleng pagpapakilala ko, doon nagkaroon ng mitya ang lahat. Para bang nasindihang kandila at nagtuloy-tuloy na ang usapan nun. Nagpakilala din siya sa akin sa pangalang Rosita. Doon ay nalaman ko na nursing student ito. Nang makarating sa kanto, naghiwalay na kami ng landas pero syempre hindi natapos doon. Kinabukasan hanggang sa mga sumunod na araw, napapadalas na ang pag-uusap namin. May mga pagkakataon na inaantay niya akong lumabas. Naging masaya ako dahil parang unti-unti na siyang napapalapit sa akin nun. Siyempre alam ko yun dahil lalaki ako at malalaman ko ang emosyon ng isang babae kung walang interes. Hindi naman sa pagmamayabang pero may nakarelasyon din ako kaso nga lang ibang-iba ito kumpara doon. Hanggang sa umabot na sa punto na inaya ko siya ng pamamasyal. Buglasan noon at pumayag naman siya. Doon din sa pamamasyal na yon, nagtapat ako sa kanya. Nung una, tila nagulat pa si Rosita. Hindi niya umano inaasahan na aabot sa puntong liligawan ko siya. Akala niya kasi pakikipagkaibigan lamang ang sadya ko. Dulot ng lagi kaming nagkakasabayan. Tinitingnan niya ako sa mga mata. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko nun. Basta, habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, bigla na lamang nag-iba ang kulay. Oo, Sir Seth. Nag-iba ang kulay na parang berde na may halong dilaw nun. Ewan ko kung tama lamang ba yun ng liwanag mula sa mga nakaparadang booth. Nakasuot kasi siya ng salamin, kaya iniisip ko noon na refleksyon lang. Nawala din naman kaagad yon. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang hawakan niya ako sa kamay at inilapit pa ang kanyang mukha sa akin. May tumayo, Sir Seth. Lahat ng balahibo ko sa katawan nagsitayuan. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Wari bang sampagita, nakakabighani. Ang totoo, kahit kinikwento ko ito ngayon ay naaalala ko ang pangyayaring yon. Umiigting ang aking pagkalalaki. Kinikilig ako. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagwika ng, "Tapat nga. Totoo nga yung sinasabi mo. Hindi ka man lang lumingon." Siya sige, hindi pa man din ako nagkakaroon ng nobyo. Hahayaan ko muna ang sarili ko. Hindi pa naman siguro tayo ang magkakatuluyan, ano? Marami pang pagkakataon at maraming mangyayari, tama? Pero susubukan kong ibigay ang pag-ibig ko sa'yo. Oo, sinasagot kita. Hindi ko inaasahan yon. Akala ko'y pag-iisipan niya muna. Ganyan naman lagi ang sinasagot ng mga babae pagkatapos mong umamin sa kung anong nararamdaman mo, di ba? Pag-iisipan. Pero siya, ora mismo ay sinagot niya ako. Hindi ako magkamayaw sa sobrang tuwa. Kahit napakaraming tao noon ay sumigaw ako at sinabi kong nobya ko na ang babae. Sinabihan pa ako ng ilang nakakita na baliw umano ako. Hinayaan ko lang. Nahiya na lamang si Rosita. Doon ko nalaman na bibo pala ito. Sa kabila ng pagiging tahimik, pilyo at mahilig sa mga kwento. Siguro ay nagbukas lang ang kanyang simpatsya nang maging magnobya kami. At naging kampante lamang din siya sa akin noon. Makalipas ang ilang buwan, bakasyon noon, pinili kong hindi manatili sa amin. Gusto kong magbakasyon kasama niya. Hindi pumayag si Rosita at baka umano pagalitan siya ng kanyang mga magulang at kapatid noon. Pero giniit ko noon na kung totoo man ang pag-ibig niya sa akin ay papayag siya kung ano ang gusto kong mangyari. Total, pagpunta din naman ito sa lugar nila. Iniisip ko noon na siya ang makakatuluyan ko at bilang respeto sa mga magulang, magiging matapat ako noon.
Graduating kasi siya noon at kaya alam ko sa sarili ko na maaaring hindi magagalit ang kanyang pamilya sa oras na magpakita ako. Seryoso naman ako at kaya kong harapin ang lahat alang-alang lamang sa kanya. Pumayag ito pero may kondisyon. Ang mga magulang umano ni Rosita, tahimik din at may mga kinikilos ito na maaaring hindi ko magustuhan. Maliban pa diyan, napakarami pa niyang binanggit na kondisyon. Hindi ko na maalala ang lahat gawa ng napakarami talaga. Pero sa pagkakaintindi ko, parang nagbibigay siya ng mga babala. Tinanong ko naman si Rosita kung ano ang mga gawain ng kanyang mga magulang gawa ng sa kahulugan pa lamang ng mga salita niya. Hindi umano magugustuhan. Papasok na kaagad sa isip ang negatibo. Malay mo, di ba? Mamamatay tao pala. Ayon sa kanya ay mapamahiin wano ang mga magulang niya, maging ang mga kapatid niya. Kung may gagawin man silang bagay na hindi pamilyar sa akin ay huwag ko na lamang umano pansinin yon. Nang marinig ko yon ay nag-alangan talaga ako. Sinabi ko sa kanya na baka tinatakot niya lamang ako pero mariin niyang pinabulaanan na hindi siya nagsisinungaling at seryoso ito. Napabuntong hininga ako noon at napaisip ng malalim. Ang matagal ko ng planong sumama sa kanya at magpakilala sa magulang. Tila baga nagdadalawang isip na ako ng mga sandaling yon. Pero naroon na at kailangan kong panindigan ang mga sinabi ko. Baka kasi mawalan ng tiwala sa akin si Rosita. Pumayag ako sa mga kondisyon na yon. Total ay wala din namang mawawala pero talagang kinakabahan ako, Sir Seth. Ewan ko lang kung bakit. Sinabi ko sa kanya kinabukasan na uuwi ako at magpapaalam sa mga magulang ko. Kahit papano, alam nila kung saan ako naroroon sa bakasyon. 1 linggo mahigit lang naman uuwi na ako nun. Pumayag naman ang mga magulang ko. At ayun nga, pagsapit ng Sabado ay sumama ako kay Rosita. Sa Cebu ang Santander, kaya kinakailangan pa naming tumawid ng dagat nun. Ako nang gumastos sa biyahe. Wala pang fast craft nun. Malaking bangka ang sinakyan namin o yung tinatawag na pamboat. Doon ko palang naranasan na makatawid ng dagat. Masaya na may halong kaba. Si Rosita ng mga sandaling nasa laot kami. Napakaseryoso niya. Ang layo ng tingin at halatang balisa nun. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi kong may problema ba? Pero umiling lamang si Rosita at umiti sa akin nun. Nang makarating kami sa baybayin, akala ko noon na isang sakayan lamang ng pasaherong bus. Makakarating kaagad kami sa kanila pero hindi pala. Matapos makarating ang bus sa Santander, sumakay pa kami ng habal. Tapos ay pagkababa ng habal, naglakad pa kami ng halos 1.5 oras. Sabi ko sa sarili ko noon, ang layo naman ng tirahan nila. At kung iisipin yung mga nakatira sa lugar ay hindi naman mataas ang angkas na pamumuhay. Ibig sabihin, magsasaka lahat ng nakatira. At mahirap mag-aral sa isang universidad kagaya ng Siliman kung ganoon ang pamumuhay. Hindi naman sa pagmamaliit pero nakapagtataka lang. Kung ikinukumpara ko kasi kay Rosita, nasa mahal na paaralan nag-aaral pero nasa ganung lugar nakatira. Idagdag pa dyan ang daan na halos mahilo na ako dahil sa lalim ng bangin. Pababa kami at kitang-kita ko ang kabuuan ng lugar nun. Hindi ako mapakali sa mga sandaling yon. Unti-unting namumuo sa isip ko ang pagiging misteryosa ni Rosita. Hanggang sa sinabi niyang malapit na umano kami. Tinuro niya pa ang lugar at dito ay napanganga na lamang ako. Paano ba naman kasi?
Gubat ang tinuturo niyang lugar. Wala man lamang bubungan akong nakita na isang indikasyon na may bahay-bahay nun. Makapal na kakahuyan lamang na siya namang mas lalong nagpataka sa akin. Nang makababa na kami, naglakad pa ng mga 20 minuto bago masilayan ang bahay nila. Hindi ako nakapagsalita nang ituro niya ang isang bahay na malaki at makikitang tila moderno yon. 2 palapag yon, tapos ay may beranda sa may itaas. Ang buong lugar ay nabalot ng nagagandahang mga tanim na bulaklak. Pero ni isa doon ay wala akong idea kung ano dahil doon ko pa lamang nakita ang mga halamang yon. Sumundo lamang ako kay Rosita. Nanatili siyang tahimik at panay ito ng lingon sa paligid. Wari bang may mga nakikita mga tao? Kumikindat pa ito habang naglalakad. Tapos ay inaangat ang kamay sabay ngiti nun. Nakakabaliw isipin ang tagpong yon. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Nakita ko ang loob. Hindi ako makapaniwalang kompleto ng kagamitan. Napapatanong ako sa isip ko noon, kung nakabili man sila ng ganitong mga bagay, saan naman kaya dinadinaan? Lalo na mga muebles na ubod ng ganda. Idagdag pa dyan ang napakalaking aparador na mukhang mamahalin. Nagpalinga-linga ako sa paligid at baka napangunahan lamang ako ng panghuhusga. Pero wala talaga. Walang daanang iba maliban na lamang sa landas na tinahak namin na napakasukal nun. Wala ding ibang bahay doon bukod sa namumukod tanging napakagandang bahay nila Rosita. Animoy may mga katulong o katiwala pa ito. Napakalinis ng lugar. Wala akong nakitang mga tuyong dahon mula sa mga puno na nagkalat sa paligid. As in, literal na napangalagaan ng maayos maging ang mga tanim nun. Ano bang hinahantay mo? Pasok na sa loob. Hindi pa pala dumadating si nanay at tatay. Ang naririto lang ang ate ko. Wika ni Rosita. Tumugon ako pero bago pa mangyari yon, hinubad ko muna ang aking sapatos sa kadahilan ng nakakahiyang isipin na itatapak ko lamang sa sahig nila na malaginto sa kintab nun. Habang nangyayari ito, nakarinig ako ng malumanay na boses. Galing ito sa isang babae. Pag-angat ko ng ulo ay nakakita ko ng matangkad na babae. Nakatalikod at abala ito sa paglilinis ng hagdan. Pagharap nito sa akin, sobrang nagulat ako gawa ng ubod ng ganda yung babaeng yon. Napakaganda. Magkahawig sila ni Rosita pero mas angat ang kagandahan nito. Si Rosita kasi ay nakakubli sa salamin ng kagandahan. May suot kasi itong salamin pero kapag tinanggal ay mamamangha ka na lamang sa kagandahan din ni Rosita. Ayon ng babae, hindi ko na daw sana hinubad pa ang sapatos ko noon. Ayos lamang umano na ipasok ko ang sapatos sa bahay. Sabay baling nito kay Rosita at tinanong kung kaibigan lamang ba ako o nobyo. Pumasok na ako sa bahay noon tapos umupo ako sa muebles. Hiyang-hiya ako dahil nakikita kong tila ayaw umamin ni Rosita sa tanong ng babae. Umamin si Rositang nobyo niya ako. Huwag umanong magalit ang ate niya. Mabait umano ako at nire-respeto ko siya noon. Para akong nabuhusan ng tubig na malamig sa mga sandaling ito. Inamin man ni Rosita ang patungkol sa aming dalawa pero makikita sa babaeng kinikilala niyang ate Janet na wari ba desmayado ang mukha. Kung tumitig pa ito kay Rosita ay para bang may nais sabihin nun. Hindi ko naman yon pinagtuunan ng pansin. Inisip ko na lamang na naninibago ang kanyang ate. Maaari ding galit dahil hindi inaasahang magsasama ng lalaki sa bahay pero ang totoo ay ni isang beses,
hindi ko pa nahalikan si Rosita. Hanggang pisngi lang. Sa madaling salita ay wala pang nangyari sa aming dalawa. Ito ay dahil sa tindi ng respeto ko sa kanya. Gusto kong gawin yon kapag nagkatuluyan nga kami. Kinuha ni Rosita ang aking mga gamit. Dinala niya ito sa isang silid na nasa ibaba. Ang sabi niya sa akin ay yun daw ang gagamitin kong kwarto habang nagbabakasyon ako sa kanila. Malapad ang loob ng bahay. Nasabi ko naman na kumpleto sa kagamitan. Malawak ang sala at hanggang kusina ito. May malaantigong lamesa doon na ubod ng laki. Sa gilid ng pinto, may hagdan paakyat. Napakaganda ng hagdan. Para bang may mga tipak ng ginto ang bawat baitang nito. Kumikinang yon. Tapos ay may aranya silang umiikot-ikot sa kisame na para bang mga diamante. Bagamat nakaramdam ako ng misteryo, namangha ako sa lugar. Ang ganitong bahay ay nabibilang lang sa may mataas na antas na buhay. O hindi kaya higit pa. Umakyat sa itaas si Rosita. Samantala'y lumapit naman si Ate Janet at tumabi sa akin nun. Nginitian ko ito pero hindi man lamang gumanti ng ngiti. Napakaseryoso ng mukha at tinititigan ako maigi sa mata. Sildo, tama? Sigurado ka bang mahal mo ang kapatid ko? Tanong nito. Tumango lamang ako tapos muling ngumiti nun. Ang sabi niya sa akin, kung mahal ko daw ang kapatid niya, ay handa dapat ako sa kung anumang magiging kapalaran ko habang buhay. Yan ay kung magkakatuluyan kami ni Rosita. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Dumadami na ang mga katanungan sa isipan ko na hindi ko man lamang mahanapan ng kasagutan nun. Hanggang pagtango lamang ako. Pero sa loob-loob ko, nag-aalangan na ako nun. Sildo, siguraduhin mo lang na buo ang loob mo. Dahil kapag hindi ay pagsisisihan mo ang lahat. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagbabanta sa akin ng babae nun. Hindi ako nakapagsalita. Yumuko lang ako habang tumatango. Ano naman ang sasabihin ko ay puro palaisipan ang binibitawan niyang kataganon. Yun bang malalim ang ibig sabihin? Hanggang sa pagsapit ng gabi, dumating na ang mga magulang ni Rosita. Sa mga sandaling yon ay nasa loob ako ng silid. Ang unang bumate ay ang ate at sinabing may kasama nga daw si Rosita na lalaki. Diretsahan pang sinabi na magkasintahan umano kami. Naririnig ko lamang ang boses nila sa sala pero sa pagkakataong yon, nanginginig na ang katawan ko. Strikto ang ate ni Rosita. Kaya naisip ko kung paano na kaya ang mga magulang nito. Hanggang sa may sumilip sa pintuan. Inakala ko na baka ito na ang magulang ni Rosita. Babaeng matanda, medyo may pagkakuba. Tinitigan ako nito habang umiiling na siya namang nagpalala ng aking pagkabalisa. Hanggang sa bigla na lamang ito nagwika ng, "Iho, inaantay ka nila sa sala. Magbigay ka ng respeto sa mga magulang ni Rosita." Natulala ako. Hindi nakagalaw at nabalot ng pagtataka. Karagdagang katanungan na naman ang bumungad sa akin nun. Mali ang hinala ko. Hindi yun ang magulang ni Rosita. Maaaring katiwala ng bahay ito. Hindi naman na ako nagsalita pa. Inayos ko na lamang ang sarili ko at dahan-dahang lumabas ng silid. Nakayuko pa ako patungong sala. Isang pagbibigay respeto na paparating na ang aking presensya. Bumati ako ng magandang gabi nun. Lakas loob akong lumapit at nagmano. Kumabig ako sa gilid pero nakayuko pa rin. Diba, ganun naman talaga ang pagbibigay galang. Lalo na sa mga taong alam mo namang masiselan.
Ginawa ko yon at tinantay ko silang magsalita. Hindi ko pa nga nakita ng malinaw ang mga mukha ng magulang ni Rosita. Iyo Sildo, tama. Ayos ka lang ba? Huwag mong sobra ng pagbibigay respeto. Normal lang na parang wala. Medyo natatawa tuloy ako sa'yo. Umupo ka, iyo. Wika ng isang lalaki. Tatay ito ni Rosita. Pag-angat ko ng aking paningin, nakita kong nakangiti ito sa akin at tinatapik pa ang muebles kung saan ako pa uupuin. Umupo naman ako noon tapos ginala ko ang aking paningin sa kung sinong naroroon sa sala. Si Rosita, si Ate Janet at 3 pa. Hindi ko na nakita yung babaeng bumungad sa akin doon sa may silid. Hanggang sa nagpakilala ang mga ito. Tama ang hinala ko. Tatay nga ni Rosita ang unang nagsalita nun. Casual lamang ang kasuotan na wari ba isang hamak na tao pero ang mga katabi nito ay parang mayayaman. Hamin ang pangalan ko, iho. Ito naman ang asawa ko na si Esmeralda. Ang nanay nilang magkapatid. Yung lalaki sa tapat mo ay pinakapanganay ko yan. Simon ang pangalan. Ang nanay ni Rosita, doon napako ang atensyon ko. Alam niyo ba kung bakit? Napakaganda nito. Sobrang ganda at ang puti-puti pa. Hindi sa nabighani ako pero hindi maiwasan na humanga ako sa ganong kutis. Buong buhay ko ay doon pa lamang ako nakakita ng ubod na gandang babae. Medyo may edad na pero litaw na litaw ang kagandahan nun. Yung mukha ay parang manika. Tapos ay halong berde at asul ang kulay ng mga mata na yon. Maganda pa ito sa pinakamagandang banyagang nakita ko nun. Habang yung lalaki naman na nagngangalang Simon, kahawig ng tatay ni Rosita. Magsing tulad ang balat pero gaya nilang magkapatid. Maganda din ang itsura. Marami kaming pinag-usapan. Nagpapakilanlan ng angkan pero hindi ko narinig ang angkan ng nanay ni Rosita. Panay ngiti lamang ito at hindi nagsasalita. Hindi din binabanggit ni Tatay Hamen ang patungkol sa asawa. Sa halip, patungkol lamang sa kamag-anak sa panig ni Tatay Hamen nun. Pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin yon. Ang importante ay maayos naman palang makitungo ang tatay. Ito lang kasi talaga ang kinatatakutan ko. Ang padre de pamilya. Matapos makapag-usap, nagpakita uli yung babaeng parang katiwala ng bahay. Nagaya na ito ng hapunan. Tinapik naman ng tatay ni Rosita ang balikat ko at inaaya ako nitong kumain. Sino ba naman ang tatanggi? Sumunod ako sa kanila patungo sa kusina. Akala ko lahat kami magsasabay-sabay pero umakyat ng bahay ang nanay ng nobya ko. Gusto ko sanang magtanong noon kung bakit hindi na lang din sumabay ang ilaw ng tahanan. Kaso, nahihiya ako baka kasi isiping napaka-arogante kong tao noon. Kumalamang sikmura ako nang makita ko ang mga nakahaing pagkain sa lamesa. Nagugutom ako bigla noon. Iba't ibang putahe na animoy lamesa ng mga mayamang tao. May prutas, iluming alak, at sari-saring ulam at kanin. Ewan ko ba kung bakit may kanin doon na kulay dilaw at pula. Pero hindi ko na pinansin yun at baka dekorasyong pangkulay lamang sa pagkain. Ang sarap ng pagkain. Maniwala kayo sa akin. Yung lasa ay nanonood sa dila. Nawari ba'y nagdidikta sa aking diwa na maging masaya. Ganoon kasarap ang pagkain nun. Yung kanin pa nga akala ko iba lang lasa nun. Natural lang naman na parang bigas lang din ang hamak ng tao. Nakikita kong nakatayo sa gilid yung katiwala at panisipat sa akin na parang pinagdidilatan ako ng mga mata. Napakunot kilay ako noon at sinabi ko sa sarili na ang sungit naman itong katiwala.
Napakatahimik ng hapagkainan. Tanging kumakalansing lamang na tinidor at kutsara ang maririnig nun. Hanggang sa nabusog ako pero pinili ko pa rin maupo doon. Bilang respeto, gusto kong sabay-sabay kami tumayo. Yun naman ang tama, di ba? Nang abutin ko ang pitsyel na may lamang tubig, bigla na lamang akong napapitlag nang may humawak sa akin. Pag-angat ko ng tingin, ito yung katiwala. Umiiling-iling ito na ang ibig sabihin, huwag akong iinom. Hindi ko alam kung bakit gawa ng, syempre pagkatapos kumain, literal na tubig ng kasunod, di ba? Gusto kong magreklamo pero pinili kong manahimik. Hanggang sa maya-maya pa, inabutan ako ng tubig na nasa baso noong katiwala. Binulungan ako nito at sinabing ito daw ang nasa baso ang inumin ko. Hindi ko alam kung bakit sumunod na lamang ako doon sa katiwala. Lahat naman na naroroon sa lamesa ay tila walang pakialam. Nakayuko lamang at diretso ng kain. Magkatapat kami noon ni Rosita. Pero maging ang nobya ko ay ganoon din. Hanggang sa natapos na lahat kumain, uminom naman sila ng tubig na nasa pitsyel. Pero bakit ako hindi, di ba? Naasiwa tuloy ako doon sa katiwala at baka galit sa akin ito. Hanggang sa lumabas ng bahay si Rosita, nagtungo ito sa hardin. Dagdag nito sa isip ko kung bakit nagkaroon ng ilaw sa bahay. Samantalang tingin ko naman ay walang supply ng kuryente. May mga ilaw din sa hardin pero maliliit lamang ang mga yon. Hindi ko na sinundan si Rosita. Sinambit ko na lamang ang pangalan niya at sinabi kong magpapahinga na ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong kausapin ang nobya ko. Pero natatakot ako na baka iba ang isipin ng miyembro ng pamilya. Akma na akong papasok ng bahay pero tinawag ako ni Rosita noon. Lumapit naman ako pero hindi ako tumabi. Mga isang dipa ang layo namin habang nakaupo sa hardin. Sildo, pagpasensyahan mo na ang babaeng katulong ha. Ganun talaga yon. Hindi mabasa ang isip pero sundin mo na lang siya kung anong ipapagawa sa'yo. Wika niya. Napatanong ako kung bakit pero hindi nagsasalita si Rosita. Animoy may gustong sabihin ito pero pinipigilan lamang ang sarili nun. Hanggang sa medyo nabanas na ako. Paano ba naman? Lahat ng naglalaro sa isip ko ay walang kasagutan. Pasensya ka na rin, Rosita. Pero may mga hindi na ako nagugustuhan eh. Maliban sa mga magulang mo at buong pamilya. Yung katulong niyo parang galit sa akin. Wika ko nun. Tinitigan ako ni Rosita. Wari ba'y nagalit ito? Pinaalala niya sa akin na sinabi niya na umano ang kondisyon nun. Ang totoo, aswang umano ang katulong nila. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko noong mga panahon na yon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Yung katulong nila, aswang? Napapaisip ako noon kung paano nangyari yon. May aswang silang kasambahay. May tao bang matinong tatanggap ng isang aswang na ganon? Pero sa kabila ng pagkabagabag ay hindi ko na sinabi ang saloobin ko. Sa halip ay pinapakita ko lang kay Rosita na takot ako. Walang ano-ano ay muling nagsalita si Rosita na siyang nagbigay ng kasagutan sa mga tanong sa isip ko. Halos himatayin ako noon sa kilabot. Ang aswang na kasambahay ay alaga umano ng kanyang nanay Esmeralda. Matagal na nilang kasama at mula pa pagkabata ni Rosita, naroon na ang kasambahay na yon. Dagdag ng nobya ko,
Ang tao lamang daw na nakatira sa bahay nila ay ang kanyang tatay. Mabilis akong napatanong kung aswang ba ang nanay nila at maging ang magkakapatid. Umiling si Rosita at ang sabi nito, hindi umano. Ang nanay umano nila ay isang diwata noon. Alam mo, napabitaw ako ng mabigat na salita. Hindi ko lubos mapagtanto kung lahat ba ng sinasabi ni Rosita totoo. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Rosita. Lahat umano ng nakikita ko sa lugar ay hindi umiiral sa realidad. Sa halip, nasa loob umano ako ng mundo ng mga engkanto kasama nila. Sinabi pa sa akin ni Rosita, tingnan ko umanong maigi ang bahay. Kumipat-kipat ako ng 4 na beses na magkakasunod. Ginawa ko yon. Nawindang ako ng maglaho ang napakalaking bahay. Napalitan ito ng puno ng akasya na may baleteng nakakapit sa katawan. Napakalaking balete na halos lamunin na nito ang katawan ng puno ng akasyang yon. Paglingon ko kay Rosita, naroroon pa rin siya. Normal lang naman. Pero yung mga mata niya, iba na ang kulay. Kakulay na ng mga mata ng kanyang ina. Dagdag pa ni Rosita kaya daw siya nagsusuot ng salamin dahil minsan ay hindi niya umano mapigilan ng sarili. Nagsalamin lamang siya ng magkakilala na kaming dalawa. Baka daw iba ang isipin ko. Ang tatay ni Rosita ay totoong tao na napamahal sa isang diwata. Diwata at hindi lamang basta-basta diwata o mano. Reyna ito ng lahat ng diwata sa lugar nila. Marami kasi mga diwata pero may namumukod tanging reyna. Yung ilaw pala nila mga alitap-tap na sangkatutak. Kalahating engkanto silang magkakapatid. Bagamat aswang ang katiwala, mabuting kasambahay naman umano ito. Katunayan ay sinalba pa ako nito ayon kay Rosita. Ang tubig umano na nasa pitsyel, inumin lamang yon ng mga may lahing engkanto. At ang hinain sa akin ay hindi pagkain ng mga nilalang na yon. Kaya ganun na lang ang pagbabantay ng katiwala at baka makakain ako ng pagkain ng mga engkanto. Kapag nangyari kasi umano yon, matutulad ako sa tatay ni Rosita. Bagamat tao pa rin pero may limitasyon na. Hindi na pwedeng makisalamuha pa sa mga normal na tao. Ano? Pero bakit ikaw nakapag-aral? Paano nangyari yon? Tanong ko. Ang sabi ni Rosita ay nag-aaral siya pero hindi siya nakikita ng ibang tao. Ako lamang umano ang nakakakita sa kanya. Dahil ako lamang umano ang napili niya. Hindi daw ba ako nagtataka? Nang sagutin niya ako sa Dumaguete, maraming nagsabing isa akong baliw. Nagsisisigaw ako mag-isa. Lahat umano ng pagkakataon, ako lamang umano ang nakakakita sa kanya noon. Minsan nga daw ay pinarusahan niya ang mga kumukutya sa aking kasamahan. Sinabihan umano akong baliw habang nakatunganga sa bukana ng bahay kung saan nananatili si Rosita. Humingi ng paumanhin si Rosita. Mahal niya umano ako. Nalaman ko na umano ang lahat. Sana ay wag ko umano siyang kamuhian. Sabog-sabog na ang utak ko. Para akong nakainom ng medisinang nakakahilo. Tama naman lahat ng sinabi ni Rosita. Naikwento ko kasi ang dilag sa mga kabormate ko pero pinagtatawanan lamang ako na hindi ko man lang alam ang dahilan. Minsan pa nga isinabihan ako ng landlord na magpatingin umano sa espesyalista. Baka kasi kulang lamang ako ng tulog dulot ng bugbugan sa pag-aaral. Kaya pala, dahil si Rosita ay isang engkanto.
Kaya din pala kung ano-ano na lamang ang mga sinasabi ng ate nito, na para bang isang desisyon na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Muli akong tumingin sa bahay. Nakita kong nagbalik na ito sa normal. Yung magandang bahay ay naroroon na. Nakabungad pa ang kasambahay at nakatingin sa akin noon. Mabaliw-baliw ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam ang gagawin. Masaya akong kasama si Rosita at mahal na mahal ko siya, pero ang lahat ay tumaliwas na lamang bigla sa isang buong paliwanag. Patuloy sa pagsasalita si Rosita. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Nakikita kong lumuluha ang kanyang mga mata. Abot langit ang paghingi niya ng kapatawaran. Bagamat tumaliwas na ang lahat, ay hindi ko maiwasan na maawa sa kanya noon. Engkanto man si Rosita, pero napakabait niya. Damang-dama ko ang pagmamahal na walang humpay. Napaiyak din ako at kontra man sa aking loob. Niyakap ko na mahigpit si Rosita. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at kahit papano, mababaon niya ang katagang ito kapag hiniwalayan ko ang aking nobya. Gusto kong umalis sa lugar noon, pero natatakot ako dahil bukod sa gabi na, napakasukal pa ng dadaanan ko. Kaya noon ay pinili kong manatili sa lugar. Nilabanan ko ang takot. Pero mariing sinabi sa akin ni Rosita na huwag umano akong mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Kasama na umano yon sa kondisyon niya. At bukod pa dyan, kinausap umano ni Rosita ang aswang na kasambahay. Nahadlangan ako sa mga gagawing hindi dapat sa bahay na yon. Pati sa mga pagkain na hindi dapat. Ang sasapitin ko, kapag nagkamali ako ay hindi na ako makakauwi pa. Nakakalungkot ano? Nasaktan ako pero ikaw natakot lang. Natural lang yon dahil nasa magkaibang mundo tayo. Alam kong hahantong sa paghihiwalay at nakahanda ako sa anumang mangyari. Basta pinapaalala ko sa iyo na mahal kita. Saan ka man magtungo, makikita kita. Aalagaan kita, Sildo, kapalit ng pagturing mo sa akin na parang normal na tao. Matapos noon, tinawag niya si Manang Isay at tinanong kung naayos na daw ba ang higaan ko. Hinila ni Rosita ang kamay ko. Dinala niya ako sa bahay habang nangyayari yon. Tinitingnan ko pa ang landas na tinatahak ko noon. Nang makarating malapit sa pinto, mantakin yung kinakapa-kapa ko pang dingding. Para akong baliw nun. Alam kong katawan na ito ng akasya pero naging dingding na ng bahay. Napapadasal ako noon at sambit ko sa Ama, mahabaging langit, at sana makalabas pa ako matapos pumasok ng bahay na yon. Dala na rin ang matinding pagkatakot at pagkalito. Hinayaan ko na lamang ang sarili na anurin ng paghila ni Rosita. Hanggang sa makarating ako sa silid. Nakikita ko ang higaan na parang ginto. May mga palamuti sa dingding ng mga diamante. Samantalang wala naman ito kanina. Bulong pa sa akin ni Rosita. Kapag pinili ko na daw lumisan sa lugar, ay pwede akong kumuha alinman sa mga palamuti. Sa kondisyong isa lamang sa mga yon ang dadalhin ko. Pero mas maganda kapag tinapos ko ang araw na nakatakda para magbakasyon sa kanila. Dahil parte ito ng mga kondisyon. Hindi daw magagalit ang kanyang mga magulang. Sa halip ay papahintulutan umano ako kung gusto kong manatili o hindi. Kung hindi naman ay ihahatid pa ako ni Rosita hanggang Dumaguete. Tangay-tangay ang regalo niyang palamuti sa bahay. Pero Sir Seth, sino ba namang tao ang tatagal sa ganung lugar? Kahit pa siguro napakatapang na lalaki, tiyak na mababahag ito sakaling malaman na hindi tao ang mga kasama sa bahay.
Nakapagdesisyon kagad ako na hindi ko natatapusin ang mga araw na nakaakda. Pero hindi ko pa sinasabi kay Rosita. Pinili kong ipagpabukas na lamang gawa ng nasa loob ako ng bahay. Bukas kapag nasa labas na ako, nakahanda na ako sa pag-alis kahit pa iwan ko na lamang ang mga kagamitan ko. Makalikas lamang ako sa lugar na yon. Habang nakahiga sa malagintong katre, hindi ako makatulog. Talagang hindi ako mapanatag. May bintana naman sa gilid. Sumilip ako doon. Nawindang ako sa kung anong nasilayan ko sa labas. Mga nilalang na ubod ng pangit ang muka. Ang iba'y nakadungaw sa bintana habang ang ilan naman ay may distansya. Hindi ako gumalaw. Alam ko na sa sarili ko na nasa engkantong lugar ako noon. May isa doon na parang lusaw ang muka pero may mga sungay. May nakita pa akong tikbalang. Tapos ang makatawag pansin doon, yung kalabaw na may katawan ng tao. Ito lang ang napakalaki at maangas ang postura. Humahangos pa yon at nagliliwanag ang mga mata. Sinimplihan ko lang ang kindat. Kahit sobrang takot ako ay binati ko ang mga ito ng simpleng kindat lang para isiping hindi ako natatakot noon. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng bahay. Akala ko noon ay bubungad sa akin si Rosita. Pero hindi. Sa halip ay ang bumungad sa akin ang kasambahay nilang si Isay. Pero hindi gaya ng inaasahan. Hindi na siya mukhang galit. Naroroon ako sa hardin noon at lumapit sa akin ang matanda. Ngumiti-ngiti pa iyon at nagwika ng, "Kamusta? Ayos ka lang ba?" Sinabi ko lang naman na maayos naman ako. Tinanong ko kung nasaan sila dahil parang walang tao sa bahay. Napakatahimik. Ayon kay Manang Isay, lahat umano ng miyembro ng pamilya wala sa bahay. Sila lamang umano dalawa na natili sa buong gabi noon. Wala din sana si Manang Isay pero nagmungkahi si Rosita na bantayan umano ako. Napatanong ako noon kung naasaan sila. Ayon kay Manang Isay na ang bahay umano na yon ay nakaakda lamang para sa bisita. At ang bisitang yon, walang iba kundi ako. Nasa unahan at may isang lugar pa umano doon. Yun ang tinatawag na kaharian. Doon sila nananatili. Dagdag pa nito, ang bahay umano ay likha lamang ni Rosita, gamit ng abilidad nito bilang engkanto. Hindi pa man umano ako nakakarating sa lugar ay alam na ng kanyang pamilya na may kasamang tao si Rosita. Kaya yung para hindi daw ako maguluhan, ginawan ng paraan ng pamilya. Ito ay nababatay rin sa kung anong mga nakagawian ng isang normal na tao pero hindi ko talaga maiwasang mamangha dahil ang mga engkanto ay likas na mayayaman. Sobrang nakakamangha. Kaya nilang gawin ang kung anong gusto. Talagang mapapansin ang kaibahan sa realidad kontra sa lugar ng mga engkanto. Pagkatapos noong magsalita ni Manang Isay, nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Kahit hindi na magsabi pa kay Rosita basta aalis ako noon. Ngumiti lamang sa akin ng matanda. Alam niya na umano ang mangyayari dahil yun naman talaga ang gagawin ko matapos malaman ng lahat. Pumasok ng bahay si Manang Isay. Kinuha nito ang mga kagamitan ko. Inabot niya sa akin. Kasama ang isang tipak ng kumikinang na bagay. Sinlaki ito ng dulo ng daliri at kulay pula yun. Sabi sa akin ni Manang Isay, baon ko mano ito pa uwi, kapalit ng walang kapantay na respeto. Alam pala ni Aling Isay ang nabanggit na kasunduan. Ewan ko kung bakit, naiisip ko na baka nagbilin sa kanya si Rosita. Napabuntong hininga ako noon. Nag-iisip ako ng maigi kung tatanggapin ko ba o hindi. Baka kasi pag tinanggap ko ay
may kasundang itong kapalit. Maya-maya pa ay napagpasyan kung hindi na lamang tanggapin. Sinabi ko ito kay Manang Isay. Pero giniit ng matanda na tanggapin ko umano kasi tatanawin ng pagkawalang respeto sa mga engkanto ang pagtanggi. Baka daw imbis na mabuti sa akin, magalit pa. At ang masaklap, parusahan pa ako. Wala akong nagawa kundi tanggapin yon. Pero pagkatapos ng surset, napakabilis ko. Para akong kwitis na tumatakbo paalis ng lugar. Hinihiling ko noon na makarating lamang ako sa kabahayan ay sisigaw ako at iisipin kong nakaligtas na ako. Pero habang tumatakbo ako, narinig ko na lamang bigla ang boses ni Rosita. Tumatawa pa ito at sinabing bakit umano ako tumatakbo. Samantalang pwede naman ako maglakad. Hindi ko pa daw siya hinantay. Ihahatid niya umano ako hanggang Dumaguete. Kung sa bagay, hindi naman kita masisisi, Sildo. Pero yun na, nasabi ko ng lahat. Maliban sa pagmamahal ko sa iyo ay babantayan kita buong buhay. Kahit hindi man ako ang makatuluyan mo. Ayon sa kanya ay regalo niya umano ang bigay sa akin ni Manang Isay. Pwede ko umanong ibenta at pwede ko ring itago na lamang. Mula sa puso niya umano yon. Humingi siya ng pagsasalamat. Hindi na ako nagsalita pa. Alam kong kayang gawin ng engkanto ang pagbulong pero hindi ko na sinagot yon. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang makarating ako sa mga kabayan. Sumakto namang may habal. Sumakay kaagad ako pababa. Nang makarating ako sa kalsada, dito ko pa lamang naramdaman ang gaan ng loob ko noon. Ligtas akong nakauwi sa amin. Masyado ko lang inisip na may mangyari sa aking masama doon sa lugar nila Rosita. Hindi kailan na ito ang madalas na naririnig sa mga kwento. Ang wag umanong magtitiwala sa isang engkanto. Dahil kumukuha ito ng mga tao at dinadala sa kanilang mundo. Tapos hindi na makakauwi pa. Pero napagtanto ko na hindi ganoon ang sadya sa akin ni Rosita noon. Ang dukutin sa mundo ng mga tao. Alam kong talagang mahal niya ako. Hanggang sa ngayon ay baon ko pa rin ang kwento ng buhay ko. Naibahagi ko nga sa asawa at anak ko pero halata namang hindi naniniwala ang mga yon. Ang diamante, nasa sakin pa rin. Hindi ko binenta. Alaala ito ng babaeng minahal ko ng buo. Totoo ang lahat, Sir Seth. May mga nilalang at bagay talagang umiiral na hindi natin lubos mapagtanto na totoo. Kasabay nila, nilikha din sila ng Ama. Kasama nating namumuhay, pero nasa magkakaibang panig nga lang.